Patuloy na pinapatunayan ni NU opposite spiker Alyssa Solomon ang kanyang star potential being one of the ASEAN's o Southeast Asian's finest. Alyssa Solomon back-to-back best opposite spiker alas Pilipinas tinanggal ang Indonesia sa Southeast Asia V-League. Game stats, Philippine. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng rising star ng Southeast Asia mula sa National University na si Alyssa Solomon. Napatunayan na nga kung bakit natatakot na mga kapitbahay nating bansa kay Solomon dahil muli siyang nagpasabog sa CV-League o Southeast Asia V-League. Sa pagbabalik nga nito sa Philippine National Women's Volleyball Team, hindi nangalawang ang 2023 CV-League Best Opposite Spiker. Marami nga nalungkot matapos nitong hindi makuha ang Best Opposite Spiker sa Leg 1 ng 2024 edition. Napunta kasi ang Best Opposites ng first leg kay Vietnamese star Tibit Tuen Nguyen na gumawa ng 45 points versus Thailand sa Leg 1. Pero sa second leg, bumaba man ang production ni Solomon dahil sa mas maikling playing time versus Thailand and Vietnam, bawing-bawi si Alyssa Solomon in terms of efficiency. Sa first game laban sa Thailand, meron lang siyang 4 points off the bench. Kontra naman sa Vietnam, nakagawa lang siya ng 2 points. Pero sa virtual battle for bronze game kontra Indonesia kung saan binabad na ito sa buong game, nagpaulan siya ng 25 points. 60% ng kanyang attacking efficiency at meron pang 4 big blocks. Sa kabilang banda, nabash naman si Solomon ng ibang fans mula sa ibang bansa, lalo na ng Indonesian fans. Mas mataas kasi ang production ni Megawati Hangestri the whole season at 36 points ang nagawa niya versus Philippines. Anyway, para sa iba pang awardees ngayong second leg ng 2024 CV League season, nadepensahan ni Chachuan Moxri ang isa pang best outside spiker mula sa Leg 1 habang nakuha naman ni VT Nuc Nguyen ng Vietnam ang isa pa. Habang sa best middle blockers, wagisin at Dawn Nakjang ng Thailand at Wilda City North Padilla ng Indonesia. Binawi naman ni Pornpun Guedpard ang Best Setter Award mula kay Gia de Guzman. Best libero naman si Nguyen Can Dang ng Vietnam habang muling itinanghal bilang Most Valuable Player o MVP si Chachuan Moxri. Ito na ang kanyang ikatlong sunod na MVP na sa torneo. Anyway, silipin naman natin ang stats mula sa panalo ng alas Pilipinas kontra Indonesia para sa back-to-back bronze medal. Hindi nga naging kasing smooth ang panalo ng alas kumpara sa first leg win in 4 sets. This time umabot ng 5 sets ang game at medyo malaki ang lamang ng Indonesia sa combined attacks, blocks and aces. Sa attacks, meron ngang 73 attacks ang Indonesia, malayo sa 60 ng Pilipinas. Lamang rin ang Indonesia sa efficiency. Abante rin ang Indonesia sa blocks 12-11 at sa service aces 5-2. Pero it's the floor defense and the non-scoring skills na nagpanalo sa Pilipinas. Nakatulong din ang 28 unforced errors na pinamigay ng Indonesia. Habang who would have thought in Philippine volleyball history na ang national team natin ay kayang ilimit ang unforced errors sa 10. Again, 10 unforced errors in 5 sets. Ito na siguro ang pinakamalinis na game ng Pilipinas after how many decades with just 2 errors per set. Sa individual scoring naman, nanguna si Alyssa Solomon para sa alas Pilipinas, scoring 25 points on 21 attacks and 4 blocks. Gumawa rin ng season high si CC Rondina with 18 points. 8 puntos dito ay galing sa second set. Pumampas ng 45% ng kanyang success rate sa opensa. Habang gumawa naman ng 13 points off the bench si Gemma Galanza, kabilang ng 8 points sa 4th set, proving herself once again in the international stage. 53% ang kanyang attack success rate. Nalimitahan naman sa tig 5 points na Fifi Sharma Thea Agagate. Sa kabilang banda, nanguna si Megawati Hangestri with 31 attacks, 3 blocks and 2 aces para sa 36 points. Meron siyang 11 points sa second set at 13 points sa third set. Mas mababa naman sa 60% ni Solomon ang kanyang attack success rate with 54%. May 17 points naman si Arcela, 13 points si Fadila at 10 points si Norlaili.
Muling nagtapos bilang bronze medalist ang Pilipinas. 4th place naman muli ang Indonesia. Ibig sabihin nga nito ay mawawala na sa 2025 edition ng Indonesia at malalaglag sa CV League Challenge. Papalit sa Indonesia sa 2025 CV League ay ang 2024 CV League Challenge Champions na sa ngayon ay wala pang resulta. Sa kabilang banda, nadepensahan naman ng Thailand ang kanilang titulo for the 7th time kontra sa 5-time silver medalist na Vietnam.